Magandang gabi sa ating lahat. Sa ngayon, magbabahagi ulit tayo dito ng video na kung saan ay bibigyan natin ng reaction. Isang interview ito kay Senator Risa Hontiveros. Sa totoo lang, humahanga ako minsan dito kay Risa Hontiveros dahil sa kanyang mga ginagawa. Napaka-masigasig niya lalo sa kanyang committee sa Senado na kung saan ay talagang binubusisi niya yung bawat anggulo ng mga involved na individual na nasasangkot sa mga aligasyon o ito nga tungkol ito kay Pastor Kibuloy na kung saan hindi ko alam kung nahuli na rito si Pastor Kibuloy sa video na ito kung after na nahuli na siya. Nais ko lang po ibahagi rito sa inyo para talagang balikan natin kung ano talagang mga pangyayari at yung obserbasyon dito ni Senator Risa Hontiveros. Wala tayong kinikilingan dito dahil ako po kasi nagbabahagi lamang ng mga video na ganito. Kung nais yung magbigay pahayag, so open po ang ating channel na pakinggan at ibahagi ang inyong mga komento o reaction na may kaugnayan sa ipinapakita nating video na ito. Bago po ang lahat, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin nyo na po yan at maging updated kayo sa mga binabahagi nating video rito. Panoorin muna natin itong video na ito at kayo na po ang nasa sa inyo po kung ano ang reaction nyo hinggil dito sa panonoorin nating video na ito. Ibang-iba yung naging kaso dito kay Kibuloy doon sa ibang resource persons. For example, yung kay Senyor Aguila. Ibang-iba din yung pagtrato ng ilan sa inyong mga kasamahan doon dito sa kaso ni Kibuloy. How will this affect the credibility of the Senate moving forward kung ganito po yung nagiging action ng ilan kasamahan? I think it further bolsters the reputation of the Senate na isa sa pinaka-independenteng institusyon sa loob ng ating gobyerno, isa sa mga maya't-maya huling linya ng depensa sa ating proseso ng demokratisasyon, lalo na pagkatapos ng anim na taon ni Duterte na talagang sadyang inatake niya ang iba't ibang mga institusyon ng demokrasya para humina o mawala yung checks and balances sa kanya bilang executive noon. Kahit sa ganitong mahirap na sitwasyon, pilit na ine-exercise ng mga institusyon tulad ng Senado pa rin at ulit ang mga muscles niya na kung ano ang kanyang mandato, kung ano ang kanyang mga kapangyarihan, kung ano ang kanyang tungkulin para ibalik sa dati at higit pa, palakasin palalo ang kakayahan niyang mag-fiscalize, ang kakayahan niyang mag-check and balance kapag mayroong ibang bahagi ng ating gobyerno o di kaya makapangyarihang bahagi ng ating lipunan na lalabag sa batas, lalabag sa karapatan ng kapwa mamamayan, tapos nag-aakala pa na walang maisisingil na accountability sa kanya. Ma'am, have you made the necessary arrangement po kung sakaling maaresto na si Kibuloy dito sa Senate? Yung security niya, kasi yung naalala din ng ibang senator like Senator JV, kaya nila pinupush yung mag-zoom na lang yung pag-testify ni Kibuloy. Well, gaya ng sinabi ko po dati, magpakita muna si Kibuloy ng kahandaan humarap sa komite bago siya humingi ng kung ano-anong leeway tulad ng iba't ibang paraan ng pagharap. At gaya ng Problema dito minsan kay Senator Hontiveros, mainit masyado ito sa mga Duterte. May mga issue rin sila dati na ito lalo kay nakita nyo naman yung mga hearing ni VP Sara. Medyo nagkaroon din sila ng hindi maayos doon na balitaktakan. So, minsan, yun lang ang problema kaya Senator Hontiveros. Parang may personal siyang, hindi ko alam kung anong mga dahilan niya. Pero
mahahalata mo naman sa mga pananalita niya lagi. So, hindi man niya direktang sinasabi, pero parang doon na papunta eh. Doon na sila papunta sa ganong sitwasyon eh, na parang kinokonek niya yung tao dito sa isa eh. Gaya ng nabanggit ko rin dati, may president na hindi pagbigyan ang ganyang klaseng hiling dahil precisely din pahihinain yung kakayahan ng Senado magpa-appear kahit minsan sa isang investigasyon ng bawat resource person. Ang suma total ng pag-appear pa ni Quiboloy sa ngayon sa Senado, sa komite ay 0. At sa kahandaan, lagi namang ipinakita sa nakaraan and at any moment, nananalig ako na handa ang buong Senado at anumang bahagi niya alagaan at panghawakan ang seguridad nino mang resource person na aming paarestohin at paaapirin sa isang Senate hearing. Ma'am Ceci, bago yung custody, ma'am, nandun yung hinaharap natin that if ever magkaroon ng warrant, i-arrest siya. What if may resistance? And hingi ba kayo ng tulong sa PNP? Kasi considering yung strength ng OSA, hindi kakayanin if ever. Ano po yung nakikita natin? Although it's an operational thing, you might want to give us some oversight. Buwang paniniwala ko sa kahandaan at kakayahan ng OSAA bilang frontline ng security ng Senado, gawin muli ang kanilang tungkulin. Tulad ng pag-serve nila ng subpoena kay Quiboloy dun mismo sa address niya sa Davao. Tulad ng isinagot ng DILG sa isang hearing, kung hingin namin sa pamamagitan ng OSAA ang tulong ng PNP, ay pwedeng-pwede po naming hingiin yon. At tulad sa mga raming pagkakataon noon na hiningi pati ng aming komite ang tulong ng PNP o ng NBI sa ganitong klaseng mga investigasyon, ay naging laan naman po sila na ipagkaloob iyan, kaya umaasa pa rin ako sa dati na nilang pagtulong. Magtatanong po tayo sa DILG or sa PNP kung possibly merong physical. Kung ito ang nagugustuhan ko kay Risa Hontiveros, yung talagang kung ano ang rules, lalo na dyan sa Senado, talagang ina-apply niya eh. Yun ang nagugustuhan ko sa kanya. Kaya lang, kung minsan kasi sa kanya, nakikita mo na may ano siya eh, may pagka one-sided siya eh. Yun lang ang problema dito kay Senator Hontiveros. Pero magaling siya. Sa nakaraang mga hearing kay dating Mayor Alice Go, doon ako nagsimulang humanga sa kanya eh. So, yun. Tuloy natin ang panonood. Resistance pagka i-arrest doon. Kasi, di ba natatandaan mo yung kay Cleo po? Di ba parang isang batalyon yung nawala kasi aaresto siya. Ito religious leader din po. So, ano po yung anticipation natin? Thank you. Well, hopefully, walang mamumuong physical resistance dahil if ever, isa na namang negatibong development yan dito sa investigasyong ito na kung hindi lang nagdrama ng napakatagal ni Quiboloy, kung sana humarap na lang siya sa unang hearing, hindi kailangang umabot sa ganito. Pero sa anumang senaryo na mag-materialize, for one, ang PNP ang may kakayahan ng institusyon sa loob ng ating gobyerno. Siguruhin ang kaligtasan ng publiko at siguruhin ang pagtupad sa ating mga batas, pati ang pagtaguyod sa mga normal na proseso ng iba't ibang bahagi ng ating gobyerno, pati na namin dito sa Senado. Of course, sigit sa lahat, hopefully hindi maging madugo ang anuman at gaya ng nabanggit ko kanina, kung anuman ay tiwala ako, handang-handa ang PNP panatilihing maayos at mapayapa yung mga proseso ng Senado at siguruhin na madala dito o so kung aling mang institusyon ang magkukustodiya sa kanila kay Quiboloy para sa wakas sumagot na sa mga tanong tungkol sa mga marami at seryosong akusasyon sa kanya. Okay, let's go.
sa tanong ni Marlon kanina, kayo ba, ano yung nakikita nyo? Saan kumukuha ng lakas ng loob? Nantapang si Kibuloy? Bakit grabe yung resistance po? Posibleng matagal na kasi niyang ginagawa itong mga akusasyon sa kanya. And so far, nakatakas siya, scot-free. Kaya hindi talaga mauubos yung pagpapasalamat ko sa ating mga matatapang na victim survivors. Kahit yung ilan sa kanila, ilang taon na ang nakalipas, nagbuo po silang lahat, bawat isa, ng lakas ng loob na sabihin ang kanilang kwentong buhay at maghabol talaga ng hustisya. Kung hindi dahil sa kanila, hindi maglalakas loob yung iba pa na dahan-dahan ay lumapit din sa aking opisina at sa aming komite para ikuwento nga ang kanilang katotohanan at yun na nga po habulin ang katarungan. Pero kayo ba, ma'am, nararamdaman nyo po ba or may nakikita ba kayo na somehow parang may nagpo-protect din kay Kibuloy kaya ganun na lang yung tapang niya? Mukhang meron talagang nagdadagdag sa lakas ng loob niya, mga nagprotekta sa kanya, baka hindi lang ngayon, kundi sa nakaraang mga taon, at may mga anggulong ganoon na lumalabas sa aming mga pagdinig. Sa mga kasamahan ko sa Senado, huwag nating hayaan maliitin niya ang ating iniingatang institusyon. Kung hindi pa tayo manindigan sa kanyang tahasang pambabastos sa Senado, ewan ko na kung saan tayo pupulutin. Sinubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Kibuloy na din umamin. Kibuloy himself confirmed that he authorized the release of these conditions in a gikan sa masa para sa masa event with vloggers. Hinamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayong dalawa. Wala dyan sa iyong court. Ang court mo kasi, nakatali ang kamay ng tao dyan eh. Parang boxing, pumunta ka, nakatali ang kamay. Kung basketball naman, kami sumusunod sa rules. Kayo walang rules. Tinatakbo din yung bola sa gusto nyo. Walang dribble, wala kayong foul. Ang court po. Doon naman sa boxing, siya ang boxer, siya ang referee, siya pa rin ang judge. Oh. Siya panalo. Siya ang panalo. Pastor, may press con si si Senator. So, sa mga nais magbigay reaction o magkomento, i-comment lamang po ninyo dito sa comment section sa ibaba ng video mismo na ito. So yun, salamat pong muli sa inyong walang sawang pagsubaybay. Maraming salamat pong muli. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.